Malipayon og may mayaon nga buntag alang kaninyong tanan mga kaigsunan sa Banawa Abundant Life Christian Fellowship. Niya nasadta mga kaigsunan sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Today is Sunday og akong panghinaot nga naamo sa maayong panglawas og malinaw nga una-una. Kitang tanan mga kaigsunan nagatubang og nagkalain-lain, nagkadaiya nga mga pagsulay o mga pressures kinabuhi. Apa nagpasalamat ta sa Dios. Hallelujah. Nga nadto na kitay dalangpan sa tanang panahon. Ang atong bulhaton mga kaigsunan nagpadayon og nagtuo ko nga kamusad excited na sad nga magkita ta pag-usab. Apan ako lang yung gipaabot ang eksaktong panahon aron nga kita magkahiusan usab panagtigom nato matag Domingo. Apan karon daw dili pagid kay favorable ang sirkumstansya. Apan mahimo na nato tingaling hisgutan kung angayan bagid tang mobalik sa atong panagtigom tungod kay daw nilugak naman sad ang mga sistema nga dunay gitawag nato karon nga protocol. Apan ato lamang gyud siguro doon mga kaigsunan nga maayo kayo ang atong kahimtang sa dili pa kita managtigom. I know that you're excited. I am excited too. Og nga unta magkatigom na ta. Og salamat sa inyong support, salamat sa inyong padayon nga pagsuportar sa bulhaton. Salamat sa Ginoo ni adtong magigsunan nga walay bugto nga nag-support sa ilahang pastor. Akong gikalipay ang inyong pagtagad o ang inyong pag-support kanako. Ang Dios magapanalangin. Padayon ta mga kaigsunan sa atong gitun-an, atong gipadayon og tuon ang libro ni Santiago. O nga kini dako kayo og nakatabang kanako, nagpasalamat ko sa Dios nga dunay mga pagtulunan nga bisan tuod gisulat kini mga gatusana ka tuig ang nilabay apan ang application sa maong pagtulunan nagapadayon alang gihapon kanato karong mga panahona. Akong gikalipay sad nga bisan sa akong personal nga kinabuhi doon naghihapoy mga pagtulunan nga akong nakita nga gikinahanglan gihapon ako alang kanako sa pagpangalagad sa Ginoo. Akong basahon mga kaigsunan usab truhon ako og basa bisan ato na ning gibasa sa miaging semana apan akong basahon pag-usab mga kaigsunan ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 22 ngadto sa bersikulo 27. Hinoon tumanan ninyo ang pulong, og dili kay magpaminaw ra kamo niini, nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kay kung adunay tawo nga igo rang maminaw sa pulong og dili motuman niini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagasud-ong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatawo. Kay sa kay siya magasud-ong sa iyang kaugalingon, ug unya mulakaw o diha mahikalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan. Og nagapadayon siya sa pagtutok niini sanglit dili man siya tigpaminaw ra nga nagakalimot kun dili tigbuhat nga nagabuhat. Siya malipay diha sa iyang pagbuhat. Kun adunay maguna-una nga siya relihiyoso og wala siya magpugong sa iyang dila, hinunua nagalimbong siya sa iyang kagalingon nga kasing-kasing ang relihiyon ni ining tawhana dili magpulos. Ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. Ang pagduaw sa mga ilo ug mga babayeng balo sa ilang mga pagkaguol ug ang pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Akong gisgutan mga kaigsonan ni adtong miaging semana ang pagpadayag ni Apostol Santiago kung unsa ang tinuod nga timaylahan sa usa ka genuine or authentic, matinuoron, matinud-anon nga relihiyon. Kita nasayod mga kaigsonan nga dunay kung dunay may tinuod, dunay say piki. Nasayod ta nga kung dunay genuine, dunay say imitation. Sa atong mapanahon karon dili ni kay kita estranghero ni ining mga terminoha tungod kay nahibalo ta nga kita gani usahay tig support man ta sa mga imitation. Ngano tungod kay dili lang kay barato nya daghan unya atong nakita nga kini arang-arang man sad puparehas mumao sad og dagway sa original. Ingon sad niini ang Kristohanon, ang Kristyanismo mga igsoon dunay genuine, dunay say piki. Kita usahay madala ta niining promotion nga
ang piki murag tinuod naman sad, so mao na lang say asong suportaan. Apan nga naman nga mo ari gid ta sa imitation tungod kay barato, unya bisan kon dali rang maguba, mahimo lang sa natong ilisan og bag-o, ingon-ingon niana ang kalainan sa mga baratuhon. What's the difference between genuine and fake? Ang genuine expensive, ang baratuhon inunta barato, unya ang genuine kasagaran ato ginintipigan. Unya ang fake amay mo lamang nato ning i-dispatcher, i-itsa o ilabay gani atong pasagdan tungod kay barato lagi. Apan ang genuine, we are proud to show it. Tungod kay genuine man, di kita maulaw nga dunay manghinaway tungod kay genuine tinuod. Pero ang piki murag maulaw tang mo pakita tungod kay piki man duna niya sa manghinaway nato. Ang genuine kasagaran nihit, no? Ang piki daghan nagbaha sa market. Bililhon kayo ang genuine, dili kayo bililhon ang piki. Ingon sa dini ang Kristohanon, Kristyanismo mga kaigsuonan. Ang Kristyanismo nga genuine ato kining ginapadayag atong gipakita. Pero kung piki nga Kristohanon, maulaw gani ka nga maghisgot og testimonya, maghisgot og pulong sa Dios. Gani managanata sa paghisgot bisan sa ngalan sa Ginoo tungod kay piki. Pero kung genuine ang imong Kristyanismo, you are proud to say it. You're proud to testify. You're proud to mention the name of the Lord. It is valuable. Bililhon kayo ang genuine. Ang piki, mahimo lamang nimo, mahimong makasimba, mahimong dili. Mahimong moampo, mahimo sang dili. That's fake. Karon sa atong panahon doon na sa mga piki nga news. So atong bantayan makaigsunan nga dili kita mahimong biktima sa mga piki. Na akong gisgutan mga kaigsunan ni adtong miaging semana ang timailhan. Nagingon sa Santiago nga if you're religious, ingon siya, mao kini ang imong pagabuhaton. Number 1 atong gisgutan, if you're religious, you listen to the word. And not just listen to it, but you do the word. You do it. If you're religious, listen to the word. Gani kung musibog tagamay, versikulo 19, sabtan ninyo kini hinigugma kong mga igsoon, nagingon sa Santiago, kinahanglan nga matag usa ka tawo magmaabtik sa pagpanimati, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkasuko. Tumana usab ang pulong sa versikulo 22. Do what it says. Unya, atong gisgutan mga kaigsunan nga kining pulong sa Dios mao kini atong salamin sa atong kalag. Unsa makahimtabo mga kaigsunan kung mutanaw ka sa salamin, di ba mutanaw ta sa salamin aron atong masuta makita kung unsay diferensya sa atong naong, sa atong lawas. Unya kung dunay makita nimo nga daw dili ka ganahan, imo kanang koreksyonan diya mismo sa salamin. Uban ka nato kung dili sila ganahan sa ilang eyebrow, ilang kiskisan, ya maghimo sila bag-ong eyebrow. Kung dunay mga lama sa naong, dunay mga hugaw atong kuhaon, kinakita nato sa salamin. Nya ningon si Santiago, unsa ka tanaw ka sa salamin unya wala kay buhaton. Igo ka lang mo tanaw, pag talikod mo nakalimot ka kung unsa gani imong dagway. Ingon sad kuno ni ang Kristohanon nga maminaw sa pulong sa Ginoo, makadungog sa pulong sa Ginoo, apan wala siya gihimo sa pulong sa Dios. Wala niya ibutang sa buhat ang pulong sa Dios. You know, anybody can come to church and listen to a sermon. Anybody can read the Bible if they want to and ignore what they had heard or what they had read. Anybody can recite a verse. Anybody can testify. Apan mga kaigsunan, ato nibaluan nga maayo kaayo nga atong ibutang sa buhat ang pulong sa Dios. Karon mga kaigsunan, ato nang gisgutan ni Santiago, if you're religious, ang una na kong point is you listen and do the word. Na number 2, if you're religious, pugngin ang imong dila. Mao ni usahay ang atong weakness. Ako mga kaigsunan, I have to admit nga usahay kining akong baba dili na ko pungan labi na kun masuko ta. Mao man tingali ni nga ako kinaiyag yun nga kung masuko mo yaw-yaw ta. Apan murag mao ni ang kinaiya natong tanan nga kung masuko ta kasagaran magyaw-yaw dunay uban nga kung masuko magpakahilom dili na lang kay magsaba. Apan kasagaran nato magyaw-yaw gyud. Yaw-yawa nato atong mga anak, yaw-yawa nato atong asawa, yaw-yawa nato ang silingan, yaw-yawa nato ang driver, yaw-yawa nato ang gobyerno.
Ingon ini ang ato ang mga kinaiya. Apan sa Kristyanismo magkaigsunan, dili kay magpataka tag sulti, sa atong mga baba nga usay manggawa sa mga pulo nga dili maayo. And so James is telling us today, if you're religious, keep a control, keep rein in your tongue. If anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein in his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Akong giingon sa una, andun na tayo illustration, nganong gitagaan man ta sa Ginoo og duha ka mata unya usa ra ka baba. Nganong gihatagan man ta sa Ginoo og duha ka dulonggan unya usa ra ka baba. Ang laktod o giyano nga tubag niya na makaigsunan mahimo nga pinilusupon ni apan dunay kamatuoran. Ihatagan ta sa Ginoo og duha ka dulonggan unya usa ra ka baba. Aron nga maminaw tag kaduha, usa ta mosulti og kausa. Ang problema nato kay katulo na tang kasulti, wa pataganing kadungog kun unsay balita. Ngano nga duha ka mata tungod kay gusto sa Ginoo tingali gyud nga magtan-aw sa tagkaduha usa ta mosulti og kausa. Ang uban wa pang kakita ni sulti nagkatulo o kaduha. Mao ni nga atong problema. And so ingon nga Kristohanon mga kaigsunan magbantay ta sa atong mga pulong. Ato sa una-unahon kung unsay mga pulong nga mogawas sa atong baba kay kinirabang atong baba kon makahinayak nagsulti magpataka na lamang og sulti unya ang nagadungog mahiubos masuko magmatgon ta mga kaigsunan sa ato ang conversation. If anyone thinks he is religious without controlling his tongue, then his religion is useless and he deceives himself. You know, the word translated control here comes from a word that means to put a bridle in a horse's mouth. That's why some translations mention the word unbridled tongue, and others talk about keeping a tight rein on your tongue. Some people just talk too much. Magpalabi. Doon ako'y na basahan nga quotation sa una, taod-taod na gini, pero wala na ako ni kalimti, ako nang gisagulo. Doon na nag-ingon, there is a time to say something. And there is a time to say nothing. But there is no time to say everything. Atong bantayan mga kaigsunan, some people talk too much. They have too many opinions. And they share them too quickly. Manguna-una nga niabot sa imong salabutan. Isugid lang sa dayon. Because they have an answer for everything that they have the gift, the gift of being clever or smart o inunta. Pero dili tanan mga kaigsunan nga atong iyaw-yaw, atong isulti, makapalig-on sa nakadungog niini. Doon ay mga panahon nga atong isulti ni, sa walay pagkontrol, o niya nahiubos ng atong gisultian, o niya moingon tadayon nga, sorry kaayo nga nakasulti ko, apan, nalitok na ang pulong, o dili na nimo kini mabakwi. Now, here are some signs of unbridled tongue. Kining vulgarity, obscenity, indecent language, dirty jokes, racial or inunta sa ato di kayo ni racial or ethnic insults, humor, komedya kuno pero ang tinuod para mainsulto, angry outbursts, harsh words, mga comments, gossips, rumors, and false accusations, imputing bad motives, threats and intimidating comments, criticism, kini mga pulunga, mga kaigsunan atong bantayan, quick and cutting remarks, hait nga mga pulong, talking too much, magmatkon taniini mga kaigsunan, talking without listening, condemning others, excusing unkind words by using I was only joking. Kining mga pulunga, mga kaigsunan atong bantayan. Sa proverbio nag-ingon, Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Every time you open your mouth, either life or death comes out. Matikod mo ni anang, dunay musulti nga ingon nga, murag nagdaot lagi ka. Susunod ni mong tanaw sa amin, tinuod yun nga murag nagdaot na yuga. Pero kung doon na ganim ingon nga, murag hayag lagi mong naw, murag arang-arang na lagi karon. Tanaw ni mo sa amin, murag arang-arang gitinuod. Kahinumdum ko mga kaigsunan, nagsakit ko. I thought I would die. Itong mga 20 years ago. Infection sa akong lungs. Wala daot skin and bones. Doon ay mga panahon nga, usahay magkauna-una ako nga dili na tingali ko magdugay. Unya,
Kaya nga ba nako, mao na to. Pero, di ko ganahan mo kaon. Pag-adto na ko sa doktor, mga igsoon, kaya balong mo kung sa gisulti sa doktor, simple kayo. Simple nga usa ka word ra gyud. Akong gipaminawan siya, gapaabot ko kung sa isulti sa doktor. Paabot ko maingon siya nga, Jer, usa na lang kakatuig. Kaingon ba na ako maingon siya nga, grabe kayo ng imong balatian. Iyang gitan-aw ang x-ray, tanan na. Kaya balong mo kung siya ang gisulti, ningon siya nga, nangutana ko dak niya unsa man, ningon siya nga, wa may kaso ni. wa may kaso ni, ato lamang tambalan ni, paguman okay na. Unya, di pa kayo ko kumbinsido, ningon ko unya dak, magpa-admit ko sa ospital. Ningon siya, magpa-admit ka sa ospital, unya na lang tingali kung may pundo na ka, karon okay ra, kining tambal nga ang ihatag nimo, okay na ni, makaayo na ni. Mga kigsunan mo tuumog sa dili. Pagkanaog yun ako gikan sa klinik sa doktor, nikalit lang kong kagutom. For the first time, nibati ko nga gigutom ko. Kay kan sa una, before ni ana, dili gani ko bisag usa o duha ka kutsara lang, ako lang yung pugson o kaon aron makakaon. Di gani ko katulon. Apan karon, for the first time in many months, nag-order ko og Jollibee. Nahurot na ko ang usa ka hamburger. Ikaon ko tungod lang sa gisulti sa doktor. Ningon siya, way kaso, okay ra ni. You know, ang pulong nga gisulti sa doktor, nakapaabtik, nakapabuhi sa akong paglaom. Dili siya Ginoo, apan ang iyang mga pulong dunay paglaom alang kanako mga kaigsuonan. Unya kinumdum ko doon na po'y mga higala ginato nga mga pastor. Unya usahay makahunumdum ko mas maay pa nga dili na lang sila muduaw nako. May mga kaigsuonan tang pastor nga muduaw, mingon sila nga pastor, murag ang imong tingog bang murag gikan sa ilawom sa yuta. Unya murag lagi ka nang murag lubong kayo imong tingog. Mutuo mo mag-igsunan. Sa sulod sa kusing kasing, niingon ko may pagwa mo mga ri. Kaya kanang inyong mga pulong, ilabihang luyahag yun, makadhatag o kadautan sa kung una-una. Unya, maingon sila nga, murag, lain na kayo imong naong. Pero doon na po yung mga pastor nga mga higala, mingon nga, arang-arang na yun ang imong dagway ron, kontra sa una, arang-arang na ron. Malipay ko mag-igsunan. Yun, tinuod din nga liginig ingon ni Haring Solomon sa proverbio, the tongue has the power of life and death. Pusa mag-igsunan, magbantay ta. Sa sunod higayon, muduaw kag igsuon, doon na kay mga pulong ibuhi sa mga mababa, mabuhi ta og mapulong sa paglaom. Dili kay mga pulong nga negatibo nga makapadaot sa dungog sa atong mga kaigsuonan. Yun, the Bible speaks of the throat as an open grave. When there is death on the inside, it will eventually show up in your words. So magmatkon ta mga kaigsuonan. Ako nagtuo mga igsuon nga kita, ingon nga mga Kristohanon, we speak words of wisdom. We speak words of blessings, hope, mga pulong nga maghatag og kalig-on, strength sa matag usa nga magapaminaw niini. Nagtuko mga kaigsunan nga niining mga panahon na karon, dili kitang tanan dunay nindot nga sirkumstansya. Usahay tungod kay saputon ta, manggawas ni mga pulong sa itong mga baba nga dili kayo maayo o nga kini makalilisang usahay ang sirkumstansya. Nya usahay mapiktahan ta niini mga kaigsunan. O maayo kayo nga kita magbantay niini. Kita usahay magudili kayo mabinantayon. You know, dunay gihimo nila nga research unya ilang na matikdan nga nining atong panahon karon nga kining kusog kayo ang social media. Kita dili lamang kay gani magmatngon sa mga pulong nga nigawa sa atong baba. Magmatngon sa ta sa mga pulong nga atong gisulat sa Facebook. Kay kita usahay kung unsay ni atong nauna atong isuwat sa Facebook. Mga masuko kag o sa kaigsuon masuko kag kinsa diha imong ibutang sa Facebook. You know, in the day of text messaging, email, cellphones, Twitter, daghan na kayo mga bloggers, Facebook, etc. We need to be careful. We have created an entire culture that says if you have a thought, then you should immediately share it with the rest of the world. Mo ni ang konsepto karon. But, you know, followers of Christ as Christians, genuine Christians, I mean, they don't buy that line of reasoning. Kita usahay, masuko ta, atong ibutang sa. Tungod kay matod pa nila, dili lang kay
makapadaya kundi makakwarta sad kuno. Sa imong buhaton, sa imong nauna, isulti nimo diya sa Facebook, sa YouTube, ingon ta. It is easy to make excuses. Usay mingon nga, ako lang nang gisuat dihan aron nga makapahungaw ko. Pwede man tang makapahungaw sa Ginoo. Lord, sama ni Salmista David, sa tanan nga mga reklamo, iyang gireklamo ngadto sa Dios. Oh Lord, you know my heart. Ginoo nganong ingon man ini ako ipadayag. Iyang gisultian sa diyang kaugalingon one time ni siya, "Why art thou cast down, O my soul? Praise thou the Lord." Dayga ang Ginoo. Busa mga kaigsuonan. Perhaps, akong Ginoo na. Perhaps we need to pray for the gift of silence. Kung mahimo pa lang, nga dili na lang kita sa magsigsaba-saba. Huwag salamat sa Ginoo mga kaigsuonan nga sa atong panahon, regardless kung pila ka nakatuig nga Kristohanon, magmatngunta sa atong mga baba. While talking about it, James draws a shocking conclusion, when he says that this unbridled tongue makes your religion worthless or useless. And we need to keep this warning in mind at all times. But especially when we are tired or under pressure, and when others are trying to provoke us, that's about the time nga muhangad ta ngadto sa Ginoo. Atong iyahat ang atong mga mata ngadto sa Ginoo. Nagpasalamat ta sa Dios mga kaigsuonan nga sa atong panahon karon matinabangon siya, mutabang siya kanato mga igsuon. Doon ako'y nabasahan ng usa ka illustration story. One of the stories about the great Welsh revival in Britain in the early 1900s. Murag katawanan kayo ni pero nindot kayo ang mensahe. Mao'y giingon sa istorya nga there were niadtong maong revival mag-igsunan nitong 1900 sa Wales. It is said that hundreds of coal miners were converted to Christ, that it affected the production of the mines. Maimunta nga kung mga kabig di ay mahimo di ay dili na dahil sila epektibo kay naapektahan man ang production. Pero ang tinuod mag-igsoon, the miners worked hard, as if not harder, after they became Christians. Nahimo sila Kristohanon pero ingon sila nga nihinay man ang production. Pero ang tinuod dili kay ingon nga nitapol sila, ni hinay sila, kundi ang tinuod mag-igsoon, that was not the problem. The problem was that nausab ang ilang sinultian. Kaniadto mga balikas o sa diha nga mga hugaw nga mga pulong karon nga bag-o ang ilang mga pinulungan. Nausab ang katawanan makaigsunan that their mouth became clean. Inunta wala na sila magsulti profanity. Their mouth were cleaned up. Ang katawanan maong ang ilang mga kabayo nga maoy mo bira sa ilahang sa carbon, sa coal, di nang kaila, wa nang kasabot. Wa kaila sa ilang agalon. Imbes nga musulti og mga balikas o nya mo bira ang kabayo, karon dili wa na sila wa kasabot ang kabayo sa bag-ong pinulungan sa mga Kristohanon. It's funny but ingon ini ang istorya makaigsunan. Di ba doon na yung mga panahon nga doon na tayo mga kaila o classmate ba unya dili ta Kristohanon sa una karon Kristohanon nagkita ta mga lahi na lagi ang emosyonalitian. Kadaghan ni mga igsunan doon na mo comment, "Chair, lahi na lagi ang emosyonalitian." So mga classmate nang sa high school so una. I immediately have to testify because the Lord has changed my life. Naibaw ta mga kaigsunan, our words reveal who we are. For good or bad. What kind of person we are on the inside. The roots of dirty and foul, and profane or blasphemous words grow deep into the human soul. Ingon unsa kadautan ini magaigsunan mo gawas kini sa atong mga pulong. Busa ningon si Santiago, human nga ikaw na imong Kristohanon na usab ang imong pinulungan. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Naging po si Apostol Pablo, Ephesians chapter 4 verse 29, "Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers."
Mo ni yung sulti mag-igsunan. Then another verse, Colossians chapter 4 verse 6, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. We will deal more about the tongue on chapter 3. And today, it is my prayer that the Lord will grant us special grace that we might keep a tight rein on our tongue. Apil ko nini mga kaigsunan. Dili lang kay ang mga kaigsunan sa iglesia. Apil ko nini, it is also my prayer and my desire nga Ginoo mag-usab mga bag-o sa atong mga panguna-una o sa atong mga pulong. Let us put salt nga dunay sabor, dunay lami ang atong mga pulong. Di ba nindot kay ning dunay makadungog unya moingon sila nga salamat sa Ginoo, brad or sister. Nalipay kaayo ko, nalig-on ko sa imong gisulti. Contrast opposite kami yun, may pagwa ka mo sulti. Atong himuon mga kaigsunan nga moingon sila, ganahan kay kung maminaw nimo tungod kay mapanalanginan ko sa imong mapulongan. That is my prayer for all of us today. Salamat sa Ginoo mga igsunan sa Banawa. Let us all pray that the Lord will just bless our mouth and bless our hearts, bless our souls, bless the entirety sa atong kaugalingon. O nagtuko mga igsoon nga ang Ginoo malipay sa atong kinabuhi. Mag-ampo ko mga kaigsunan sa mga kaigsunan diri sa Banawa, diri sa Good Samaritan, o sa Tibok Banaw, sa area, sa John, sa Kalunasan, o sa tanang dapit mga kaigsunan. Sa Bulacau, Asaman, doon na taigsuon nga nasa Pitos, akong panginaot o pag-ampo nga ang Ginoo magapanalangin. I hope nga maminaw, tigpaminaw ka mo sa atong message sa video, o may akong pag-ampo nga Ginoo magapanalangin. May the Lord grant us special grace on today, that He will help us control our tongue. Salamat sa Dios. Atong idungo itong mga ulos pag-ampo. Daghang salamat Ginong Dios nga ikaw nakigsulti ka namo karon. Nagpasalamat kami Ginoo nga taliwala sa among mga kapakyasan, kaluyahon nga madayag usahay. Nagampo kami Ginoo nga magpadayon ka sa pagpadayag sa imong grasya sa matag usa ka namo Dios. Tabangi kami Ginoo, maluoy ka sa among mga kalag. Ginoo, nasayod kami nga dili nimo kami pasagdan og nagtuo kami. Ginoo, nga nining kabuntagon o Lord, magkapanalangin ka sa matag usa sa iglesia. Panalangini o Dios og lig-una sila, bantay sila, sangkapi sila sa ilang makinahanglanon sa matag adlaw Ginoo. Mag-aayo ka, magatuyod ka sa imong makamot at makigsunan nga doon nagipamati silang lawas karon. Magapanalangin ka og mag-aayo kanila sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manuluwas. Among itugyan among kalag kanimo Dios makausap pa panalangin ang iglesia nga Abundant Life Christian Fellowship. In Jesus name. Amen. Maayong buntag sa tanan kanimo mga igsunan.